Sinabi ni Zhong Yu ang tungkol sa pinsala ng mga alupihan sa lupa. Ang ganitong uri ng bagay ay may napakalakas na kakayahan na maghukay sa lupa, at hindi madali para sa mga tao na manghuli sa kanila kapag sila ay nagpapatakbo sa ilalim ng lupa. Ito ay hindi isang simpleng mapagpasyang labanan. Kapag nalaman ng Earth Centipede na hindi ito matatalo, tiyak na tatakas ito. Sa makatuwid, kinailangan na humingi ng tulong mula sa Epsilon sa ibang mga rehiyon. Dapat nating gamitin ang bentahe ng mga numero upang palibutan at sugpuin ang mga ito upang matiyak na ang operasyon ay walang palya. Tumingin si Zhong Yu sa tatlong nangungunang estranghero sa kanyang harapan, ang malalim niyang boses ay puno ng kaunting natural na lamig. Kahit hindi tayo naglalaro sa bahay, kahit na may numerical advantage tayo, umaasa pa rin ako na makaka-cooperate kayo ng walang reserbasyon. Kung hindi, ang operasyong ito ay malamang na hindi maikli. Sa oras na yon, mahihirapan tayong ipagpatuloy ang pagmimina ng mayamang Yuanxi veins sa ilalim ng lupa. Kaya kailangan mong sabihin sa iba ang tungkol sa iyong mga kakayahan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga mata ni Zhang Yi, Li Changgong at iba pa ay nahulog kay Zhong Yu. Umiti ng malalim si Zhong Yu, naiintindihan ko, kaya mauna na ako. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at isang dilaw na kapangyarihan ang lumitaw sa kanyang palad. Ito ay isang malakas na parang halaya na kapangyarihan. Matapos itong lumitaw sa kanyang palad ay mabilis itong kumalat sa kanyang braso. Sa wakas, ito ay naging isang set ng orange-yellow armor na nakatakip sa buong katawan. Ang aking kakayahan ay tinatawag na Guarding All Directions, isang release system. Una sa lahat, magagamit mo ang kakayahan kong maging armor, na may malakas na kakayahan sa pagtatanggol. Pangalawa, ito ay ang kakayahang kontrolin ang lupa. Kaya kong kontrolin ang lupa at bato. Dahil sa kakayahang ito, kaya kong bantayan ang Qinling Mountains. Upang ipakita ang kanyang kakayahan, iniunat niya ang kanyang kaliwang kamay patungo sa dingding sa tabi niya. Agad na nabasag ang dingding at lumutang ang semento, lumulutang sa palad ng kaliwang kamay ni Zhong Yu. Kaya kapag pumunta tayo sa ilalim ng lupa, maaari kong buksan ang lupain para sa iyo at dagdagan ang iyong depensa. Pagkatapos ng pagpapakilala ni Zhong Yu, agad na tumingin sina Zhang Yi at Li Changgong kay Han Shanzuo. Pagkatapos ng labanan sa pagitan nila ni Li Changgong, nahayag sa iba ang kakayahan ng bawat isa. Tanging ang kakayahan ni Han Shanzuo ang hindi alam ng lahat. Bahagyang umuso si Han Shanzuo, well, it's Enwei turn. Nagbigay siya ng pagpapakilala sa kanyang mga kakayahan. Si Han Shanzuo, isang taong may kakayahan sa Orsi. Ang kakayahan ay tinatawag na Calamity Crow. Ito ang kakayahang maging isang malaking uwak at gumamit ng mga supernatural na kapangyarihan upang baguhin ang isang kawan ng mga uwak upang gumana para sa iyo. Ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol sa kakayahang ito ay ang Omen of Disaster, na maaaring magpataw ng malas sa lahat ng mga target sa loob ng 10 kilometrong radius. Pinag-cruise ni Han Shanzuo ang kanyang mga kamay upang suportahan ang kanyang baba, at sinabi sa lahat sa malalim na boses na may madilim na mga mata. Kaya kung pabagalin ang mga galaw ng kalaban, ang kanyang espiritu ay napapagod, ang kanyang mga kakayahan ay matamlay, at siya ay sinasalot ng kamalasan. Kung sino man ang maging kaaway ko ay haharapin ang pinakamalaking kasawian sa kanyang buhay. Kwak! Ginaya ni Han Shanzuo ang uwak at humiga ng 2 beses. Ngunit tila hindi nabili ng mga tao ang madilim na kapaligiran na sadyang nilikha niya. Tumango si Zhong Yu, bueno, lumalabas na ito ay isang makapangyarihang kakayahan sa pagkontrol sa larangan, na talagang may malaking pakinabang kapag nakikitungo sa tribo ng alupihan sa lupa. Lalo na kapag nakikitungo kami sa mga ina at haring insekto ng alupihan sa lupa, nakikipag-away kami sa mga grupo, kaya kailangan namin ng mga kakayahan sa debuff. Napansin ni Zhong Yu ang kakayahan ng lahat, at pagkatapos ay nagsimulang mag-ayos ng plano ng labanan. Ngayon ay malinaw na ang mga kakayahan ng lahat. Kami ni Gao Chen ang pangunahing umatake, responsable sa pakikipaglaban sa Earth Centipede ng direkta. Ang kaguluhan ay responsable para sa pagtulong sa pagtatanggol at pagsipsip sa mga pag-atake ng mga alupihan sa lupa. Si Luya ang may pananagutan sa pagkontrol sa field at paglalapat ng mga debuff sa kanila. At kayong dalawa ay tumulong sa labanan at nakikialam. Muli niyang binigyang diin, ang mga alupihan sa lupa ay nabubuhay ng malalim sa lupa sa buong taon. Mayroon silang napakalakas na kakayahan na bumaon sa lupa at baluti na may napakalakas na depensa. Kaya kung gusto nating harapin sila ng mabilis, dapat tayong magtulungan.
At ang pinakamahalaga ay hayaan si Gao Chen na gamitin ang kanyang mga kakayahan. Si Li Changgong ang pangunahing umatake sa operasyong ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang, "Ako ay kalooban ng Diyos," ay maaaring baliwalain ang halos lahat ng mga paraan ng pagtatanggol at direktang patayin ang alupihan sa lupa. Dahil dito ay itinaas ni Li Changgong ang mga sulok ng kanyang bibig, at sumandal sa upuan na nakahalukip-kip, ang kanyang ekspresyon ay medyo nagtatampo. Hindi natuwa si Han Shanzuo na makita siyang ganito, kaya sinuntok niya ang mesa. "I won't be happy if you say this. Then really fighting power will be fierce after transform." Hindi mo ba alam na ang mga uwak ay kumakain ng alupihan? Pagdating ng panahon, iunat ko ang aking tuka at kakagat ng maliit na alupihan. Isusuka ko ito para sa kanila. Mahinahong sinabi ni Zhong Yu, ito ay pansamantalang deployment lamang. Sa katunayan, ang mga taktika ay kailangang ayusin ayon sa sitwasyon sa panahon ng labanan. Kaya lang, nakalaban ko na ang mga alupihan sa lupa at alam na alam ko kung gaano kalakas ang depensa nila. Para mapahiya, noong huling nakipag-away ako sa isang mother insect, hindi ko man lang nabasag ang carapace nito. Noon lang kumalma si Han Shanzuo. Hindi niya namamalayan na inabot niya at hinawakan ang kanyang tuka, na para bang sinusukat niya kung ang kanyang tuka ay maaaring tumusok sa carapace ng isang lupang alupihan. Sinabi ni Li Changgong, "Ipaubaya mo ito sa akin bilang pangunahing umaatake. Gaano man katigas ang carapace nito, wala itong silbi sa aking paningin." Kailangang aminin ni Zhang Yi na ang taong ito ang dapat na may pinakamalakas na kakayahan sa pagpatay sa kanilang apat. Pagkatapos ng lahat, hindi tulad ni Zhang Yi na itinuon ang lahat ng kanyang attribute points sa depensa, ginamit ni Li Changgong ang lahat ng kanyang attribute points sa opensa. So, paano dapat ipamahagi ang pinagmulan ng Earth Centipede? Napakatalim na tanong ni Zhang Yi. Sa operasyong ito, ang pinakakaakit-akit na mapagkukunan ay ang Yuanshi Vein, ngunit para sa 4 na Epsilon level na alien, ang pinagmulan ng 2 Epsilon level na alien ay napakatukso rin. Sumagot si Zhong Yu, "Siyempre ang pamamahagi ay matutukoy batay sa kontribusyon ng lahat. Kung magiging maayos ang operasyon, ipapamahagi natin ito ng pantay-pantay. Pero kung may mali, kailangan nating isaalang-alang kung sino ang nag-aambag kung magkano bago magdesisyon sa pamamahagi." Sinulyapan ni Li Changgong si Zhang Yi at mahinahong sinabi, "Tapusin muna natin ang pagpukpok sa alupihan. Masyado pang maaga para pag-usapan ang mga ito. Masyadong nauubos ang oras para laging alalahanin ang mga detalyeng ito." Ngumisi si Zhang Yi, mas mabuting ipaliwanag ng maaga ang ilang bagay, para hindi magkaroon ng hindi pantay na pamamahagi ng mga interes at may nahuhulog. Tungkol sa dalawang pinagmulang ito, malinaw na walang gustong makaranas ng kaunting kawalan. Ang pinakamahirap na punto ay ang pinagmulan ay isang katawan ng enerhiya, at hindi ito maaaring putulin ng pantay-pantay tulad ng isang cake. Kumunot ang noo ni Zhong Yu nang makitang walang gustong bumitaw. Kung ang isang bagay ay hindi na pag-usapan ng mabuti, hindi maiiwasang muling bumangon ang gulo. The way I see it, kung may gusto sa pinanggalingan ng alien beast, pwede nilang ipagpalit sa Yuanshi veins sa kamay nila. How about this? Sabi niya na parang wala siyang pakialam, "Kung gusto mo sa oras na yon, maibibigay ko sa iyo ang bahagi ko. Pero gusto ko iyong bahagi ng mineral na ugat." Dahil sa mungkahi ni Zhong Yu, napaisip ang 3 pang taong naroroon. Napakalaki din ang halaga ng Yuanshi veins. Halimbawa, para kay Zhang Yi, kung makukuha niya yon, maaari niyang hilingin kay Lukeran na bumuo ng mas malakas na kagamitang mekanikal at mag-upgrade ng mga armas. Hindi man lang maisip ni Zhang Yi kung ano ang magiging hitsura ng kanilang kanlungan noon. At ang pinagmulan ng Epsilon level na hayop ay mas mahalaga. Ngayong naabot na nila ang kanilang antas, halos mahirap nang umunlad ng hindi nanghuhuli ng mga estranghero sa parehong antas. Ang pagsasama-sama ng dalawang bagay ay talagang mahirap pumili. Hindi lamang siya, sina Han Shanzuo at Li Changgong ay nahihirapan din. Bilang Commander-in-Chief ng Northwest Region, mahusay si Li Changgong sa pagkuha ng Yuanshi veins at pinagmulan ng mga dayuhang hayop. Ang una ay maaaring bumuo ng Great Northwest na nagpapahintulot sa kanya na makakuha ng mas mataas na suporta at patatagin ang kanyang pamamahala. Ngunit ang huli ay makapagpapalakas sa kanya, at sa sapat na lakas, walang sinuman ang makakayanan ang kanyang posisyon. Pero kung ganoon, siguradong luluwag ang puso ng mga nasa ibaba. Kung tutuusin, isinusuko nila ang interes ng buong rehiyon para sa kanilang kapakanan.
Mula sa puntong ito, talagang kahanga-hanga ang sinabi ni Zhong Yu nang basta-basta na handa siyang isuko ang pinagmulan ng dayuhan na hayop. Sa kabutihang palad, hindi bababa sa mayroong isang mas kaunting kakumpetensya para sa iba, at ang mga pagpipilian ay mas malawak. Kumatok si Zhang Yi sa mesa, ang dalawang bagay na ito ay napakahalaga, kahit alin ang makuha mo, ito ay mabuti. Napagkasunduan namin dito na ang mga pumipili sa pinagmulan ng mga dayuhang hayop ay dapat ibigay ang kanilang bahagi sa yuan. Mga ugat ng bato. Maraming tao ang nag-isip tungkol dito at sumang-ayon sa panukalang ito. Sa ganitong paraan, lahat ay makakakuha pa rin at natural na hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanilang sariling mga pagkalugi. Naisip ni Zhang Yi sa kanyang sarili, kung matagumpay ang operasyon, makukuha ko lang ang kalahati ng 0% yuan stone vein na nakuha ng Jiangnan region. Ngunit kung ibibigay ko ang pinagmulan ng alien beast kapalit ng isa pang mapagkukunan ng yuan stone, ito ay magiging akin. Sa wakas ay naabot ng 4 na puwersa ang isang pinagkasunduan, kaya ang 4 na boss ay lumabas ng conference room. Ang lahat ay handa na para sa labanan at hindi na kailangang mag-antala. Maaari silang direktang pumunta sa lugar kung saan naroon ang kalaliman. 4 na tao ang bumaba mula sa ikalawang palapag, at mabilis na tumayo ang mga estranghero sa ilalim nila. Dahan-dahang tumayo si Liang Yang mula sa upuan, tumingin kay Fatih Xu, at masayang bumalik sa team sa Shengjing District. Nang makita sila ni Zhong Yu, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sumigaw ng malakas. Para sa operasyong ito, kailangan mong tulungan kaming linisin ang mga mandurumog mula sa angkan ng Earth Centipede. I can remind you here, wag mong maliitin ang mga kalaban mo. There are no shortage of powerful individuals among them, and there are many of them. Kung hindi ka mag-iingat, madali kang matabunan ng kuyog ng mga insekto, at pagkatapos ay mamamatay ka ng walang natira. Pagkatapos ng mahigpit na lecture, muling binago ni Zhong Yu ang kanyang tono. Gayunpaman, ito rin ay isang napakagandang pagkakataon. Nag-evolve ang Earth Centipedes sa pamamagitan ng paglamon ng malaking halaga ng mga elemental na mineral sa ilalim ng lupa, at mayroon silang parehong malakas na pinagmulan sa kanilang mga katawan gaya ng mga dayuhan. Kaya lahat sila ay napakasarap na supplement para sa iyo. Hanggat mayroon kang ganitong lakas at manghuli ng ilang makapangyarihang Earth Centipedes, maaari kang maging mas malakas. Talagang naantig ang mga estranghero sa ibaba. Ang mga mapagkukunan ay ang pinakamahirap na bagay pagkatapos ng katapusan ng mundo. Lalo na para sa mga dayuhan, mayroon lamang 2 paraan upang mapabuti ang kanilang lakas. Ang una ay linangin ng distrito. Ang mga nakatataas ay magbibigay sa kanila ng iba't ibang mga sangkap ng enerhiya at magsagawa ng genetic modification. Ang pangalawa ay ang lumahok sa misyon at patayin ang mga rebeldeng dayuhan o mga hayop. Gayunpaman, habang ang mga pangunahing rehiyon ay unti-unting lumalakas at lumilitaw ang mga estranghero sa malaking sukat, mas kaunti at mas kaunting mga pagkakataon ang natitira para sa kanila. Kadalasan mayroong isang grupo ng mga tao na nakikipagkumpetensya para sa isang gawain. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang aksyon na pinamunuan ng 4 na Ipsilon ay talagang ang pinakamataas na antas mula noong katapusan ng Huaxu Kingdom. Ang mga panganib at pagkakataon ay magkakasabay. Hanggat makakaligtas sila sa operasyong ito at makapatay ng ilang malalakas na alupihan sa lupa, mabilis silang lumaki. Pagkatapos ng katapusan ng mundo, ang personal na kapangyarihan ay walang katapusan na pinalakas. Hanggat malakas ka, mabilis kang mamumukod tangi. Materials, fame, power, opposite sex, halos lahat ay nakalink sa iyong lakas. Ang mga simpleng salita ni Zhong Yu ay nagpakulo ng dugo ng lahat sa ibaba. Kahit si Uncle Yu ay naikuyom ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay puno ng fighting spirit. Ang mga mata ni Liang Yu ay kumikinang din at ang kanyang kaliwang kamay na nakahawak sa kutsilyo ay hindi namamalayan na humigpit. Hindi sila laging makapagtago sa likod ni Zhang Yi at maging freeloader. Upang maging mas malakas at maging isang kasosyo na tunay na makakatulong kay Zhang Yi, kailangan mong umasa sa iyong sariling pagsisikap. Ang bawat dayuhan ay naghahanda, umaasa na samantalahin ang pagkakataong ito upang mapabuti ang kanilang lakas. Maging si Huahua ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata mula sa balikat ni Liang Yu, at isang matalim na liwanag ang bumungad sa kanyang 2 kulay na mga mag-aaral. Dahil sa pagsipsip sa pinagmumula ng Diyos, 2 bagay lamang ang kailangan nito upang tunay na maabot ang Ipsilon. Ang una ay ang pinagmulan ng mas advanced na mutated na mga nilalang.
Pangalawa, oras na. Ang una ay maaaring mapabilis ang pambihirang tagumpay nito. Hanggat sapat na mga mapagkukunan ay nakuha, ito ay isang bagay na lamang ng oras bago ito opisyal na maging isang epsilon level na hayop. Sa mga tao ngayon dito, malaki ang gap sa talent. Ang ilang mga tao ay nilinang sa pamamagitan ng teknolohiya at pagsusumikap, at ang pinakamataas na limitasyon ay nalock. Ngunit lahat ay gustong lumaban para sa kinabukasan. Ang pagpapakilos bago ang digmaan ay tapos na at wala nang dagdag na gagawin. Agad na dumating ang lahat sa istasyon ng tren sa Snow Dragon City. Mula rito ay mayroong espesyal na tren patungo sa Kinling Mountains na maaaring direktang pumunta sa kailaliman kung saan natuklasan ang mga ugat ng Yuanxi. Sumakay ang lahat sa kotse ayon sa kani-kanilang mga kampo at nagtungo sa Wuyu Valley. Si Zhang Yi ay nakaupo sa kotse at ang boses ni Yang Xingxin ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Kuya, subukan mong palawigin ang laban na ito hanggat maaari. Dahan-dahang iminulat ni Zhang Yi ang kanyang mga mata at nagtanong, "Oh? Bakit?" Ayon sa naunang plano, ang labanan sa Earth Centipede ay hindi dapat maantala ng masyadong mahaba. Kung hindi, ang pagpapaalam sa dalawang Epsilon level insect mother at king insects ay malamang na magdulot ng walang katapusang problema. Sa shadow space ni Jingwei, ang mga tao sa loob ay talagang mamamasid sa sitwasyon sa labas. Nang dumating si Yang Xingxin, naobserbahan na niya ang sitwasyon sa Snow Dragon City. Sinabi niya kay Zhang Yi, "Kung tutuusin mula sa laki ng Snow Dragon City, sa tingin ko ay talagang may reserbasyon si Shenjing tungkol sa atin. Ang sukat ng ugat ng Yuanxi ay mas malaki kaysa sa inaakala." Isang kakaibang kulay ang sumilay sa mga mata ni Zhang Yi, ganun ba talaga? Gayunpaman, ito ay hindi inaasahan. Naturally, ang lahat ay nagnanais ng higit sa isang magandang bagay. Itinatago ng Shenjing District ang tunay na reserba ng Yuanxi veins upang sila, bilang pinuno sa pagmimina, ay makakuha ng mas maraming mapagkukunan. Ito ay kalikasan. Sinabi ni Yang Xingxin, may sarili silang mga pamamaraan at mayroon din tayong mga paghahanda. Kung ang ilalim ng lupa ay halos pinangungunahan ng mga mapagkukunan ng mineral, marahil maaari nating isaalang-alang ang pagtatayo ng mga plank road ng hayagan at pagtatayo ng mga bodega ng palihim. Malabo na naiintindihan ni Zhang Yi ang ibig sabihin ni Yang Xingxin. Ibig mong sabihin, tahimik din tayong may ginagawa. Tumango si Yang Xingxin na may mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi sa anino na espasyo. Kuya, huwag mong kalimutan kung ano ang trabaho mo. Ilabas mo lang ang lakas mo at ipakita mo sa kanila. Si Zhang Yi ay may dalawang lakas. Sa isang banda, hindi maginhawang ipakita ito sa iba ng basta-basta sa labas. Pero sa kabilang banda, wala siyang pakialam sa pagpapaalam sa mga tao. Ang aspetong iyon ay natural na ang nakakatakot na pag-andar ng naglalaman ng mga materyales na kasama ng kanyang kapangyarihan sa espasyo. Naintindihan niya ang si. May bahagyang evil smile din sa labi niya. Dahil may ganitong pagkakataon siyang makapasok sa underground Yuanxi vein, syempre hindi niya palalampasin ang ganoong magandang pagkakataon ayon sa kanyang pagkatao. Habang nakikipaglaban, ginalugad ni Duo-Duo ang mga pangunahing ugat ng Yuanxi or veins, at pagkatapos ay nangongolekta ng Yuanxi or veins sa maraming dami upang makatakas. Gayunpaman, kapag dumating ang oras upang labanan, normal na sirain ang ilang mga ugat ng mineral. Upang maiwasan ang basura, nakolekta niya ang bahagi ng Yuanxi vein. Makatwiran ba ito? Sige, gagawin na natin. Lumapit si Lukeran, may hawak na instrument sa kanyang kamay. Sinabi niya kay Zhang Yi, "Kuya, may detection instrument ako dito para makita ang reaksyon ni Yuan Stone. Pagkatapos ay matutulungan kitang mahanap ang lokasyon ng malaking bilang ng Yuan Stone." Nang pumunta si Zhang Yi sa Blizzard City, humingi siya kay Zhu Zeng ng isang piraso ng Yuan Stone fragment para sa pagsasaliksik. Inimbento ni Lukeran ang instrumentong ito sa ilalim ng mungkahi ni Yang Xingxin. Hindi mapigilan ni Zhang Yi ang mapangiti. Ang dalawang batang babae na ito ay naging higit at higit na katulad niya pagkatapos na gumugol ng oras sa kanya. Kailangan mo talagang mag-take advantage kahit saan ka magpunta. Kaya habang iniisip ng iba kung paano papatayin ang Earth Centipede, si Zhang Yi ay nakagawa na ng maliit na kalkulasyon sa kanyang isipan. Anuman ang kahihinatnan sa pagkakataong ito, tiyak na hindi siya magdaranas ng anumang kawalan. Ang tren ay naglakbay ng kalahating oras at sa wakas ay nakarating sa terminal station sa Kinling Mountains, Wuyu Valley.
Om! Ang tren ay gumawa ng mapurol na tunog at huminto sa kalagitnaan ng kalsada. Sa bintana ng kotse, nakikita ni Zhang Yi at ng iba pa ang isang malaking bulubundukin sa unahan. Ang riles ay ganap na nawasak sa kalagitnaan at ang tanawin ay magulo. Nagmistulang panyo ang buong lupain na nilukot ng kung sino. May isip na may kalunos-lunos na labanan dito hindi nagtagal. Let's go, be safe. Mahinahong sabi ni Zhang Yi at pagkatapos ay nanguna sa pagbaba ng tren. Ang iba ay sumunod kay Zhang Yi ng isa-isa. Bagamat ito ay isang pulutong, sa katunayan, ang paunahing puwersa na nagmumula sa Jiangnan Region sa pagkakataong ito ay ang pinakamaliit at sila rin ay mukhang hindi gaanong kahanga-hanga. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao mula sa ibang mga rehiyon ay pawang mga opisyal na gwardiya, ngunit sa mga tao mula sa rehiyon ng Jiangnan, si Deng Xiantong lamang ang seryosong opisyal. Ang lahat ay miyembro ng pangkat ni Zhang Yi. Lalo na nang parehong lumitaw sina Uncle Yu at Fa Tixu sa larangan ng digmaan, napukaw nito ang mga pribadong talakayan ng maraming tao at maging ang lihim na pagtawa. Hindi ito pinansin ni Zhang Yi. Siya ang pinakamahalaga dito. Tulad ng para sa iba, ang operasyong ito ay pangunahing upang makatulong na maglaman ng isang malaking bilang ng mga insekto sa lupa at bigyan sila ng pagkakataong mag-ehersisyo. Bumaba si Zhong Yu at ang iba pa sa sasakyan at naglakad papunta sa harapan ng tren. Tumingin si Han Shanzuo sa paligid. Ang mga anyong lupa sa paligid ay lubhang kakaiba at sira-sira, ngunit wala siyang nakitang pag-iral tulad ng mga lambak. Nagtanong siya, kapatid na Zhen Yuanzi, nasaan ang bangin na iyong binanggit? Itinaas ni Zhong Yu ang kanyang kanang kamay, at ang malakas na supernatural na enerhiya ay lumabas mula sa kanyang katawan na naging isang translucent na armor. Dito lang. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang supernatural na enerhiya ay nagsimulang maipadala sa ibang mga taong naroroon. Hindi nalabanan ni Zhang Yi at ng iba pa ang hindi nakakapinsalang puwersang ito, at hindi nagtagal, ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng magkaparehong makapal na layer ng orange-yellow armor. Isang pakiramdam ng katigasan ang lumitaw sa puso ni Zhang Yi. Napatingin siya sa braso niya. Ang kapangyarihan ay mukhang napakabigat, ngunit hindi ito nagpapahina sa mga tao, at hindi niya maramdaman ang bigat nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kakayahan ni Zhong Yu ay maaari talagang magdagdag ng depensa ng grupo. Humanda ka sa pakikipaglaban. Kapag binuksan ko ang tarangkahan patungo sa kailaliman, anumang oras ay magsisimula na ang labanan. Pagkatapos magsalita ni Zhong Yu, tumalikod siya at naglakad patungo sa timog kanluran. Sa gitna ng pagtataka ng lahat, mabilis niyang pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at isang malakas na enerhiya ang bumulwak mula sa kanyang katawan. Ang kanyang mga paa ay kasing tatag ng mga bundok na umaapak sa lupa. The next moment, parang landslide. Ang lupa ay nanginginig ng marahas, at ang mga ugat ng lupa sa loob ng 10 milyang radius ay nagsimulang umikot at kumikislap ng kakaiba tulad ng mga sawa. Kinailangan ni Zhang Yi at ng iba pa na patatagin ang kanilang mga paa upang maiwasan ang kanilang sarili na mahulog. Boom! Sa harap ni Zhong Yu, ang lupa ay gumawa ng isang nakakabinging tunog, at pagkatapos ay isang butas na libu-libong metro ang haba ay bumuka sa gitna, at hindi mabilang na lupa at mga bato na may halong snow ang gumulong pababa. Direkta sa ibaba, isang napakaitim na kailaliman ang nahayad. Sumulyap doon si Zhang Yi, ngunit hindi niya makita ang lalim, tanging walang katapusang kadiliman. Ayon sa distrito ng Shengjing, ito ay isang natural na kailaliman na nabuo sa pamamagitan ng pagbagsak ng mundo pagkatapos ng katapusan ng mundo. Ang lalim nito ay lumampas sa 15,000 metro, at ang mga explorer ay hindi maaaring pumasok ng mas malalim para sa paggalugad, kaya hindi malinaw kung gaano ito kalalim at kung saan ito patungo. Ang Yuanshi Veins ay natuklasan lamang 5,000 metro sa ilalim ng lupa. Ang lupa ay dahan-dahang naghiwalay sa magkabilang panig, at pagkatapos ng higit sa 10 segundo, isang malaking irregular na butas na may diameter ng ulo na higit sa 1,000 metro ang nabunyag. Lahat ng unang pumunta dito ay nakaramdam ng matinding gulat nang makita nila ang eksenang nasa harapan nila. Dahil sa pagtingin pa lamang doon ay may takot na malapit na itong lamunin ng dilim. Napalunok si Fa Tixu. Ang laking hukay. Sumimangot din si Zhang Yi, natural ba talaga na nabuo ang kailaliman na ito? Hindi niya maiwasang isipin ang bangin sa Star Island. Hindi niya alam kung bakit, pero palagi niyang nararamdaman na may mga pagkakatulad ang dalawang lugar.
Gayunpaman, hindi ito eksaktong pareho. Masama at madilim ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ng Star Island Abyss. Ngunit ang kalaliman na ito ay nagparamdam sa kanya ng marilad, malawak at kahanga-hanga. Chinese Dragon Vein, may mga dragon ba talaga dito? Bulong ni Zhang Yi sa sarili. Lahat ng nasa paligid niya ay hindi napigilang matawa nang marinig niya ito. Hindi ko alam kung may mga dragon, ngunit dapat mayroong mga higanteng alupihan. Mahinahong sabi ni Li Changgong. Walang ingat na sinabi ni Han Shanzuo, marahil ang mga tao noon ay may mahinang paningin at inakala na ang isang higanteng alupihan ay isang dragon. Si Zhong Yu ay isang seryosong tao at hindi mahilig makipag-usap sa kanila ng walang kaparakan sa ngayon. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at daan-daang mga sundalong inhinyero ang sumugod mula sa kanyang likuran. Bumukas ang karwahe sa likod ng tren at nagsagawa sila ng malaking bilang ng mga komplikadong kasangkapan. Tumingin si Zhang Yi at ang iba pa at nalaman nilang sinusubukan talaga nilang magtayo ng hagdan patungo sa kailaliman. Maglalagay ba ito ng hagdan na 1,000 metro sa ilalim ng lupa? Posible bang bumaba tayo? Hindi mapigilan ni Zhang Yi na magreklamo kay Zhong Yu. Sa katunayan, upang makayanan ang mga kondisyon sa ilalim ng lupa, lahat sila ay nagdagdag ng mga lumilipad na aparato sa kanilang mga uniforme sa labanan. Mahinahong sinabi ni Zhong Yu, ito ay kinakailangan. Ang ilalim ng lupa ay ang tahanan ng Earth Centipede. Kung gusto nating mga tao na labanan sila doon, dapat tayong umasa sa mga kasangkapan. Habang nagsasalita siya, nakita ni Zhang Yi ang mga sundalong inhinyero na nagtutulak ng ilang malalaking kagamitan sa mga sled at pagkatapos ay nagsimulang maglabas ng mga linya sa bangin. Ito ay isang napakanipis na sinulid na sutla na parang sinulid ng koton na ginamit sa pagtahi ng mga damit sa bahay. Nanowhere ba ito? Tanong ni Zhang Yi kay Zhong Yu. Tumango si Zhong Yu, ito ay talagang mga nanomaterial. Tanging ang ganitong uri ng material ang makakasuporta sa paghahatid ng mga elevator at malaking halaga ng mga materyales sa lalim na 1,000 metro sa ilalim ng lupa. Hindi lahat ay katulad ni Zhang Yi na naglalakbay ng basta-basta at itinapon lamang ang lahat sa ibang espasyo. Kapag ang iba ay lumaban, ang malaking dami ng mga armas, oxygen, at gamot na kailangan nilang dalhin ay dapat na manual na dalhin. Bilang pangunahing manlalaro, hindi maaaring manatili si Zhang Yi sa iba pang mga miyembro ng koponan sa lahat ng oras, kaya kailangan din ang transportasyon ng mga materyales na ito. Tumango si Zhang Yi at bumuntong hininga sa kanyang puso. Ang isang profesional ay isang profesional, ang paghahanda ni Zhong Yu ay talagang masinsinan. Ito na siguro ang tinatawag na, the three armies are not moved, food and grass go first. Ang mga inhinyero ay malinaw na nag-ensayo ng hindi mabilang na beses para sa operasyong ito, kaya tumagal ng wala pang 15 minuto upang makumpleto ang paglalagay ng higit sa 100 elevator, at ang kabilang dulo ay nakatali sa isang malaking armored na tren. Sa sandaling magkaroon ng anumang problema, maaari nilang mabilis na simulan ang tren at dalhin ang mga tao sa ibaba. Matapos makumpleto ang layout, sinabi ni Zhong Yu sa lahat, let's set off. Siya ang unang nakatapak sa elevator, at ang kanyang subordinate na si Wuziki, Tian Fengyi ay sumunod ng walang pag-aalinlangan. 36 na tiyangang ang sumunod na malapit sa likuran. Ngunit tumakbo si Liang Yang nang walang ingat at niyakap ang braso ni Fatixu. Masyadong masikip doon, mas mabuting sumama ako sayo. Hindi inaasahan ni Fatixu na si Liang Yang ay maglalakas loob na lumapit sa kanya ng lantaran sa oras na ito, at nakaramdam siya ng hiya at pagkasabik sa parehong oras. Nagtaas ng kilay si Zhang Yi. Alam niya ang pagkakakilanlan ni Liang Yang, kaya paminsan-minsan ay gumagawa siya ng ilang matapang na bagay at walang sinuman ang pumipigil sa kanya. Gayunpaman, hanggat hindi ito nakakaapekto sa labanan, ayos lang. Bulaklak! Sumigaw si Zhang Yi at nagpakawala si Huahua ng kimyo, at pagkatapos ay habang umiihip ang malakas na hangin, ang figura nito ay agad na lumaki, na naging 7 o 8 metrong haba na higanteng may. Tumalon sina Liang Yu, Uncle Yu, at Deng Shentong sa likod ni Huahua. Nahihirapang umakyat si Fatixu, at pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay upang hilahin si Liang Yang papunta sa likod ni Huahua. Ang katawan ni Zhang Yi ay lumutang sa hangin at tumungo sa kailaliman kasama nila. Ang mga tao mula sa ibang mga rehiyon ay nagpakita rin ng kanilang mga talento. Sa hilagang kanlurang rehiyon, si Cheng Lanlan, ang Diyos ng digmaang langit, ay naging isang peregrine falcon na kasing laki ng tao,
na lumulutang sa itaas ng mga ulo ng iba. Ibinaba ni Li Changgong ang iba sa elevator. Sa Northeast Region, sumipol si Han Shanzuo, at ang mga bahid ng itim na enerhiya ay lumitaw sa kanyang katawan, sa kalaunan ay naging mga uwak sa buong kalangitan. Binuhat ng grupong ito ng mga uwak ang kanyang katawan at ang mga katawan ng 5 Northeastern Immortals, at dumaong din sa kailaliman. Hindi nagtagal, lahat ay pumasok sa bangin. Ang kalaliman ay napakalaki at walang laman, at sa lalong madaling panahon ang malaking butas sa likod nito ay naging isang maliit na punto ng liwanag. Habang bumababa ka, dahan-dahang tumataas ang temperatura, at sa lalong madaling panahon umabot ito sa antas na nagpapainit sa mga tao. Ang bawat isa ay nakasuot ng uniforme ng labanan na maaaring ayusin ang temperatura, at handa na sila, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa problemang ito. Kahit na bumaba ka hanggang sa 1,000 metro sa ilalim ng lupa, kailangan mong makatiis ng napakataas na temperatura na daan-daang degrees. Hindi katakataka na ang malalaking pag-iral tulad ng Earth centipedes ay lumilitaw sa ilalim ng lupa. Dahil sa ganoong kataas na temperatura, ang mga malalaking organismo ay mas mahusay sa pag-alis ng init. Sinasabing noong prehistory, ang dahilan kung bakit maraming mga higanteng nilalang tulad ng mga dinosaur ang nagkaroon ng malaking bilang ay dahil ang antas ng temperatura sa planeta noong panahong iyon ay ilang beses na mas mataas kaysa ngayon. Isang grupo ng dose-dose ng mga tao ang nagtrabaho ng walang tigil. Ayon sa naunang plano, nais nilang tapusin ang labanan sa pinakamaikling panahon. Gayunpaman, nang bumabagsak sina Zhang Yi, Li Changgong, Han Shanzuo at iba pa, lahat sila ay nakatingin sa mga nakapalibot na bangin. Ito ang lugar kung saan natuklasan ang ugat ng Yuanxi. Masyado silang curious sa misteryosong substance na yon at may kanya-kanya silang plano. Sabay-sabay na nahulog ang lahat. Ang elevator na gawa sa mga sinulid na nanosilk ay mukhang isang hilera ng magagandang spider webs, ngunit maaari nitong patuloy na ibaba ang elevator na nagdadala ng dose-dose ng tao sa lalim na ilang libong metro. Sa oras na ito, sa wakas ay natuklasan ni Zhang Yi at ng iba pa ang kakaibang liwanag na nagmumula sa ilalim ng lupa. Nang bumaba siya ng halos 5,000 metro sa ilalim ng lupa, nakita ni Zhang Yi ang asul na mabituing kalangitan sa kanyang mga mata. Sa bangin, maraming bituin, na kung saan ay ang yuan ore na hindi pa ganap na nakolekta pagkatapos mahukay. Sa anino na espasyo, kinokontrol ni Lukeran ang instrumento sa pagtuklas at nagsimulang maghanap sa paligid. Sinabi ni Zhong Yu sa isang malalim na boses, ang mga alupihan sa lupa ay nilalamon ang mga ugat ng Yuanxi ore upang mag-evolve na isa sa kanilang mga pangunahing pagkain. Pagkarating dito, ang pugad ng alupihan sa lupa ay hindi malayong malayo. Lahat ay handang lumaban. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, naging matalas ang mga mata ng lahat. Ginamit ni Zhang Yi ang dimensional na gate para harangan ang lahat sa paligid niya. Ang baixiao sa kanyang kaliwang kamay at ang banal na hukom sa kanyang kanan ay parehong nakahanda. Nang si Zhang Yi ay lumilipad pababa, pinutol niya ang isang piraso ng yuan stone mula sa bangin sa tabi niya at inilagay ito sa kanyang kamay upang damhin ito. Ang likas na mineral na ito, tulad ng karbon, ay naglalaman ng sarili nitong enerhiya. Gayunpaman, kailangan din itong makuha sa pamamagitan ng mga instrumento at kagamitan. Inalis ito ni Zhang Yi ng maayos, at nagsimulang tahimik na kalkulahin sa kanyang puso kung paano makatwirang minahin ang nakapalibot na mga ugat ng mineral nang sa wakas ay sumiklab ang labanan. Matapos bumaba ang lahat sa 7,000 metro, nagsimula silang dahan-dahang matuklasan ang figura ng Earth centipede sa nakapalibot na mga pader ng bato. Sa malalim na ilalim ng lupa ay mayroon lamang mahinang liwanag na dala ng yuan stone. Ngunit sa pamamagitan ng night vision device ay malinaw nilang nakikita ang figura ng Earth centipede. Isa itong nilalang na parang poste ng kawayan na may maputlang katawan. Kahit na ang pangalan nito ay naglalaman ng salitang centipede, ito ay dahil lamang sa mayroon itong dose-dosenang mga pares ng mga paa. Sa katunayan, ang hitsura nito ay ibang-iba sa karaniwang alupihan. Lalo na ang tulad drill na mga bibig sa tuktok ng ulo ay nagbibigay sa mga tao ng kasuklam-suklam na pakiramdam. Walang nagmamadaling kumilos. Maliit lang ang mga alupihan sa lupa dito at hindi pa sila nakakarating sa kanilang pang-araw-araw na tirahan. Sina Zhang Yi, Zhong Yu, Li Changgong at Han Shanzuo ay nagpalitan ng tingin at tahimik na itinago ang kanilang mga aura. Nang patuloy silang umusad pababa at umabot sa lalim na humigit kumulang 1,000
metro, ang batong pader ay natatakpan na ng mga siksik na alupihan sa lupa. Ang mga batong pader dito ay punong-puno rin ng mga butas, tulad ng pulot pukyutan, na may mga alupihan na bumabalot sa loob at labas ng mga ito kung saan-saan. Magsimula tayo ayon sa plano. Nag-utos si Zhong Yu. Matapos matanggap ng lahat ng mga dayuhan ang order, agad silang nagsimulang maglunsad ng mabangis na pag-atake sa mga alupihan sa lupa sa nakapalibot na mga pader ng bato. Ang apat sa kanila ay hindi kumikilos pansamantala, ngunit piniling umupo at manood. Ang paunang natukoy na plano ay hayaan ang iba na maakit ang lipi ng lupa. Ang Insect Mother at King Insect ay masyadong mapagbantay, at kung apat na tao na Epsilon ang lumitaw, maaari silang matakot. Sa makatuwid, si Zhang Yi at ang dalawa pang iba ay manonood ng labanan, naghihintay para sa Mother Insect at Overlord Insect na sumugod ng hindi mapigilan bago sila kumilos. Sa lugar ng Shenjing, ang mga tao mula sa 36 Tiangang ang nanguna sa pag-atake. Nagdala sila ng malaking bilang ng mabibigat na sandata at kagamitan, at nagsimulang marahas na bombahin ang mga bangin. Si Wuziki, Tianfeng-yi ay direktang nag-transform sa anyo ng isang higanteng unggoy, tumalon at kumapit sa batong pader, at hinawakan ang ulo ng alupihan. Bita! Pinisil-pisil niya ito, at tumalsik ang makukulay na likido kung saan-saan. Tumili! Matagal nang tinitingnan ng Earth Centipede ang grupong ito ng mga nanghihimasok. Sa hindi inaasahan, naglunsad talaga sila ng pag-atake. Bigla silang nagpakawala ng matinis na sigaw. Ang tunog na ito ay maaaring tumagos sa pader ng bato at maipadala sa mga kasama sa kahabaan ng mga channel. Makalipas ang 10 segundo, nakita na ng lahat ang isang eksenang nagpatindig sa kanilang mga balahibo. Sa Circular Abyss Passage, ang hindi mabilang na mga butas sa rock wall ay parang pansit, at hindi mabilang na mga alupihan ang bumuhos, sunod-sunod, na tila walang katapusan, na sumusugod sa mga dayuhan. Sa isang iglap lang, ang bilang ng mga ground centipedes na lumitaw ay hindi bababa sa daan-daang libo. Higit pa rito, mayroong higit pang mga alupihan sa lupa na umuusbong sa kahabaan ng daanan sa isang tuloy-tuloy na batis. Kahit na sila ay nakahanda sa pag-iisip, may mga estranghero pa rin ang namumutla nang makita ang eksenang ito ng kanilang mga mata. Lalo na sa malaking kailaliman, bagamat may mga night vision device, ang aktual na visual effect ay hindi ganoon kaperpekto na nagpapalaki sa takot na ito. Sa sandaling ito, kumilos si Deng Shentong. Tumayo siya sa likuran ni Huahua, tumalon, at lumundag sa hangin sa pamamagitan ng kakayahan ng lumilipad na aparato. Isang nakasisilaw na puting liwanag ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan, na agad na nagliliwanag sa lahat ng espasyo sa loob ng radius na ilang libong metro. Ang puting liwanag ay napakatindi na tila isang malaking araw na nananatili sa kalangitan. Ang liwanag na dumating sa isang iglap ay nagpawi sa lahat ng kadiliman. Pinahintulutan din nito ang lahat ng estranghero na makita ang totoong sitwasyon sa ibaba. Sila ay hindi mabilang na puting lupa na mga alupihan na tumitili at nagmamadaling patungo sa kanila. Ang ganitong uri ng walang utak na nilalang ay hindi pinansin ang sarili nitong panganib at tumalon patungo sa estranghero sa hangin. Wala silang mga mata at hindi apektado ng liwanag. Ngunit hanggat ito ay makikita, ang takot sa puso ng tao ay lubos na hihina. Ang tabaksu. Tiningnan ni Zhang Yi si Fatiksu. Naintindihan kaagad ni Fatiksu. Tumayo siya sa likuran ni Huahua at tumingin kay Liangyang sa tabi niya. Dahil sa lakas ng loob ng mga mata ni Liangyang, tumango siya ng mariin. Pagkatapos si Fatiksu ay huminga ng malalim at ang kanyang tiyan ay lumaki ng mataas. Tawag. Isang malakas na malamig na hangin ang bumalot sa katawan ni Fatiksu, hinipan ang kanyang buhok at ginawang kaluskos ang unipormeng panglaban. Makalipas ang ilang segundo, itinutok niya ang malaking pugad sa ibaba at marahas na nag-spray ng napakalaking malamig na agos. Flowing snow, ang kakayahan ni Fatiksu ay hindi masyadong nakamamatay, ngunit mayroon itong malawak na saklaw at isang first-class na field control effect. Ang isang malaking halaga ng yelo at nyebe ay umihip ng malakas sa hangin sa napakalamig na hangin, at ang bagyo ay lumundag ng ligaw, nagmamadaling umalis sa mahaba at makitid na daanan. Ang mga katawan ng Earth Centipedes na sumusugod sa kanila ay biglang naging hindi komportable at naninigas. Upang mabuhay sa ilalim ng lupa, nakaangkop na sila sa mataas na temperatura sa ilalim ng lupa.
Ang pag-ihip ng nyebe ni Fatih Xu ay maaaring agad na bumaba sa temperatura ng buong espasyo ng higit sa 30 degree ni, at hanggat ang kanyang kakayahan ay hindi naabala. Ang temperatura ay patuloy na bababa ng kasing taas ng nakakatakot na 60 degree ni sa susunod na oras. Bagamat ang dalawang miyembro ng pangkat ni Zhang Yi ay hindi direktang nagdulot ng malaking pinsala sa angkan ng Earth Centipede, ang kanilang kakayahang kontrolin ang field ay direktang nakatulong sa lahat. Ang mga estranghero mula sa ibang mga rehiyon ay tumingin sa kanila at hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagsang-ayon sa kanilang mga puso. Patayin! Putulin lahat ng mga bug na ito. Sigaw ng isang miyembro ng crowd ng Tiangang, iwinagayway ang isang stick sa kanyang kamay at sumugod. Sa isang suntok ng stick, tinadtad niya ng kalahati ang isang alupihan. Sa hilagang kanlurang rehiyon, ang Diyos ng digmaan sa langit na si Cheng Lanlan ay naging isang peregrine falcon at lumusot. Ang kanyang bilis ay napakabilis, kahit na ang mga ordinaryong tao ay hindi ito mahuli sa mata. Maging si Zhang Yi ay kailangang gumamit ng kakayahan ng time echo para makita ang kanyang mga galaw. Si Cheng Lanlan, ang God of Earthly War, ay kilala bilang pinakamabilis sa Northwest Region. Kung hindi dahil sa kanyang superior na kakayahan, kahit si Li Changgong ay hindi siya maaabutan. Isang simpleng krus ang kumikislap at ang kanyang figura ay gumuhit ng parang sutla na baka sa kaila. Sa isang iglap, daan-daang ground centipedes ang naputol. Si Huahua ay lumilipad sa himpapawid na may dalawang malalaking pakpak na pumapapak. Hindi naman ito nagmamadaling kumilos dahil karamihan sa mga alupihan sa lupa sa harapan nito ay hindi sapat ang lakas at wala itong ganang manghuli. Para dito, kung ang power index ay mas mababa sa 9,000 puntos, walang halaga sa paggawa ng aksyon. Ngunit ang hilig sa pakikipaglaban ay nagpasiklab pa rin sa iba. Si Uncle Yu ay may bitbit na makapal na backpack sa kanyang likod. Ginamit niya ang intelligence system ng combat uniform para i-activate ang combat mode ng backpack. Ang bagay na tila isang backpack ay mabilis na nagsimulang maghiwa-hiwalay sa kanyang likuran, at pagkatapos ay naging isang set ng personal fitting na baluti na nakakabit sa kanyang katawan. Wala pang 3 segundo, naging Iron Man si Uncle Yu. Gayunpaman, ang suit of armor na ito ay mayroon pa ring isang pagkukulang, iyon ay, ang paraan ng pagbibigay ng enerhiya ay fossil fuels pa rin. May nakaumbok na tangke ng gasolina sa kanyang likod, na naglalaman ng pinaka-cutting-edge compressed liquefied fuel gas noong 50. Ang supply ng enerhiya ng armor ay umaasa sa bagay na ito. Ito ang unang henerasyon ng exoskeleton combat armor na binuo ni Lukeran. Dahil ito ay napakabigat, hindi ito angkop para sa lahat. Ngunit si Uncle Yu na isang uri ng pampalakas ay angkop na gamitin ito. Itinaas ni Uncle Yu ang kanyang braso, isang bariles ng kanyon ang lumabas mula sa kanyang pulso, at itinutok niya ito sa alupihan sa ibaba at nag-spray. Ang malakas na laser cannon ay agad na pumatay ng 2 alupihan. Ang hanay ng baluti na ito ay nakakuha ng atensyon ng mga estranghero mula sa ibang mga rehiyon. Ang nasabing advanced na teknolohiya ng sandata ay hindi pa pinagkadalubhasaan ng ibang mga rehiyon. Ito ay higit sa lahat dahil ang baluti ay masyadong malaki at hindi makatiis sa mababang temperatura at iba pang mga problema, kaya hindi nila ito pinag-aralan. Dahil sa hitsura ng armor ni Uncle Yu, sinimulan ng maraming tao na obserbahan ito ng seryoso, umaasa na malaman ang tungkol sa posibilidad ng mga armored warrior.